Ngayong araw na ito, November 2, ay ipinagdiriwang po ng Simbahang Katoliko ang paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Ito po ang tunay na araw na kung saan inaalala natin ang ating mga kapatid na namayapa na. Maging sila man ay ating kamag-anak, kaibigan o kilala. Silang mga nauna na ay naging bahagi ng ating buhay at ang kanilang mga alaala ay hindi natin malilimutan hanggang tayo ay naririto sa lupa. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sinabi ni Jesus Nazareno, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Bakit? Sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid." Ang mga pahayag na ito ni Jesus Nazareno ay isang paalala sa atin na napakalawak ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin nito, napakalaki ng langit na naghihintay sa mga taong magiging tapat sa kalooban ng Diyos. Kung dito sa ating mundo, nararanasan natin ang pagsisiksikan, sa langit, napakaluwag. At ito ay inilaan ng Diyos sa mga taong magiging tapat sa Kanya hanggang sa dulo ng ating buhay. Kahapon po, nabanggit ko sa humilya at pagninilay na dapat ang direksyon ng ating buhay laging papunta sa langit. Anumang meron tayo ngayon sa ating buhay, panandalian lamang ang mga ito. Ang tunay nating kayamanan ay ang Diyos. At ang tunay nating tagumpay ay makapiling ang Diyos sa langit. Subalit ang nakakalungkot sa ating kapanahunan ngayon, ang patuloy na hinahanap, kaligayahang natatagpuan sa material na bagay, sa mga panandaliang kapangyarihan, sa mga panandaliang katanyagan. Uulitin ko po, ang lahat ng ito ay lilipas at kailanman hindi nito maibibigay ang kapanatagan na ating hinahanap. Ang tanging kapanatagan at kapahingahan ay ating matatagpuan sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya nga po, siya mismo ang nagsabi, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Nangangahulugan po na tanging si Jesus Nazareno ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan dahil siya ang daan paakyat sa langit. Mga kapatid, ang buhay po natin sa mundong ito hindi po magtatagal. Kaya ngayon pa lamang, tanggapin na natin sa ating puso si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Umibig tayo gaya ng pag-ibig ni Kristo. Magsakripisyo tayo gaya ng pagsasakripisyo ni Kristo. Ialay at isuko natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Mahal po tayong lahat ng Diyos at nais niya balang araw magsama-sama tayong lahat sa langit
na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga sa ikalawang pagbasa, napakaganda ng pahayag sa atin. Sino ba ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Jesus Nazareno? Ang mga paghihirap ba na ating nararanasan? Ang mga kapaghatian ba sa araw-araw ng ating buhay? Ang mga pag-uusig ba na ating nararanasan? Ang ating pagkagutom ba? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Anong sabi? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagmamahal sa atin. Sapagkat anong sabi ni Apostol San Pablo? Nakatitiyak tayo na maging ang kamatayan, ang lahat ng buhay, ang lahat ng anghel, ang lahat ng pamunuan sa lupa, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang lahat ng kapangyarihan, ang kaitaasan at kalaliman, at alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig na ipinadama sa atin sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ang kabanal-banalan at kataas-taasang anak ng Diyos Ama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.